So ayan, welcome back guys dito sa Claros Backyard Farm. So makikita nyo guys, isa sa likod ko yung mga bago naming inaalagaan. Yan yung second batch na ng 45 days namin guys. So sa mga gusto din matuto, syempre magbo-vlog din tayo dyan tungkol sa 45 days kung paano alagaan. So yung pag-uusapan natin ngayon guys is tungkol sa ano nga ba yung ginagawa kapag kakapisa pa lang ng mga na-incubate natin na mga itlog. So dahil matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, so iba-vlog natin yan guys, day 1 to day 30 kung anong ginagawa kapag kung paano mag-alaga ng mga day old chicks, kasi madaming nagtatanong sa comment section kung anong ginagawa kapag day 1 to day 30, para naman daw ay meron silang guide kung paano ma-handle or maalagaan hanggang sa lumaki yung mga heritage chicken. So iba-vlog natin yan guys, day 1 to day 30. So sa mga nag-abang, maraming salamat sa sumuporta. Syempre maraming salamat. God bless, happy farming sa ating lahat. So bale ayan po guys yung yung kulungan natin ng 45 days. Andyan lang sa baba, tapos nandito sa taas yung mga kulungan ng ating mga heritage. So bale ngayon guys papakainin natin sila, kasi ngayong umaga hindi pa sila nakakain. So ayan yan sila guys, mga manok natin. So ayan guys, yung buff Orpington natin malaki na. So ayan yung gansa natin, isa na lang dahil yung isa naglilimlim. So ayan, so ayan yung mga natin, mga alaga natin, Black Australorp at saka Rhode Island Red at saka buff Orpington po yan guys, yung kakaiba. So bale ito guys, hiniwalay ko muna. Yan po ay golden laced. Yan ay isa sa pinakamahal nating alagang manok. Nagkasakit siya guys, so bale kinukulong muna natin. So ayan yung lalaki natin. Yan, so ganyan sila kadami guys. So yan, so bale iwan lang doon pang iba nangingitlog pa, pero papakita ko sa inyo guys lahat. Pakain muna tayo. So bali guys, huhulihin po natin yung buff Orpington para mapakita nyo po kung gaano kalaki. So bali ganyan po siya kalaki guys. Sobrang laki nito guys. Ayan o, napakabata pa nito. Ayan, ganyan siya kalaki. So bali papakita ko din sa inyo guys yung kaso nagkasakit nga yung lalaki natin na golden lace. So ipapakita ko sa inyo kung gaano din siya kaganda guys. Papakita ko sa inyo. So
bali ito po guys. Bali ito po yung golden laser pink po natin guys, oh. Malaki din siya guys. Yan. So ganyan pa lang po guys kadami yung mga manok natin. So bali ngayon guys, tara proceed na tayo sa topic natin ngayong araw. So bali dito guys yung ginawa kong brooding. Ito lang yung brooding ko guys. Bali ito yung wire. And pagkatapos ayan lang. Ayan lang yung brooding ko guys. So ayan. Kasi yung ilo-load lang naman natin siguro mga nasa 20 piraso lang. So ayan, buksan natin. Ganyan lang yan guys, oh. Yan. So yung sa yung sa pin natin guys is karton. Karton yun nilagay natin. Ayan. Makikita nyo. So ito yung lalagyan ng incandescent bulb. So ayan. So pwede nating lagyan yan guys. Kasi ito capacity nito is 50 heads na sisiw hanggang 3 weeks. Yan. Hindi pwede ng 1 month dahil medyo masikip na sila pag 50 heads. Ayan. So ayan, isang ilaw lang, isang incandescent bulb lang yung ilalagay natin guys dahil good for 50 heads lang naman ito. So sakto lang din sa ilalagay natin na incandescent bulb na 50 watts. Ayan. So maglo-load na tayo guys ng sisiw. Pero bago 'yun, syempre papainitin muna natin yung incandescent bulb dito para hindi po mabigla sa temperature yung mga sisiw. So ayan. So ayan guys, so bali na install na natin lahat. So bali papainitin muna natin yung loob bago natin ilagay yung mga sisiw para hindi manibago sa temperature ng brooding. Kasi galing sila sa incubator, kasi katamtaman lang yung init ng incubator natin. So isaktong isakto dito sa incandescent bulb. Bali itong incandescent bulb guys is 50 watts ito. Kasi yung capacity naman nito is 50. So bali yung ibubrooding lang natin is 20. Malapad pa naman dito sa gilid. So maganda naman ito. Mas okay na yung sobra, wag lang kumulang. Pero kapag naiinitan guys, syempre buksan natin yung nasa itaas para makasingaw yung init. So ayan lang siya guys. Yan. Ganyan. Dito. Ito yung brooding natin. So ayan, buksan na natin para makastart na ng painit. Yan. Ganyan lang guys. So ayan, takpan natin. So ayan. So ganyan lang guys. Ganyan yung brooding ko. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple para tipid din sa mga gastos. So ganyan lang siya. So ganyan lang. Yan. So kukunin natin guys yung sisiw sa bahay. Dito natin ilalagay. So bali guys, ito yung hatcher natin. Ayan. So bali ito pala lahat guys is nasa 36 piraso. Ayan, madami-dami din pala yung napapisa natin. At yung may puti at itim guys, yan po ay half breed po yun ng native at saka black australarp. So ilalagay na natin guys sa karton. Ayan guys, tapos na natin mailipat sa karton lahat. Pwede na natin ito dalhin sa brooding nila para mapakain na din natin after 5 minutes. So ito guys yung incubator ko. So bali 120 po ang capacity nito. So bali andito na tayo guys. So ito na mga sisiw.
So ilalagay na natin sa brooding. Yan. So yan guys, lalagay na isa-isahin natin. So ayan na sila guys. Bali ito pala ay 36 piraso po. Ayan. At meron pa bali guys, yung gagawin natin pag nailipat na natin sa brooding is hayaan muna natin sila ng mga 5 minutes para po makapag-explore sila dyan sa brooding. At kasi kapag nilagyan kaagad natin ng pagkain guys, hindi nila kaagad kakainin, hindi nila mapapansin. At saka sa lapag muna tayo maglalagay ng pagkain guys, wag muna doon sa feederer natin, kasi kapag doon natin nilagay hindi nila papansinin. Kaya mas mabuti pang dyan lang muna sa lapag guys, kasi kung anong nasa lapag guys, dyan yung tutukain nila. So after 5 minutes guys, maglalagay na tayo ng patuka. After makakain nila, lagay tayo tubig. Or pwede, yung ginagawa ko guys, minsan sinasabay ko na para makatipid tayo sa oras, kasi madami din tayong ginagawa. Yan. So ayan guys, takpan muna natin. After 5 minutes, lagyan natin ng pagkain. At syempre dahil 5 minutes na guys, syempre kumuha na tayo ng ito po guys is Integra 1000. So ito yung ibibigay natin sa kanila. Lalagay lang natin sa lapag guys, sa karton, para makain kagad nila, para malaman nila ito ay pagkain. So ayan, nakikita nyo guys, oh. So ilalagay na natin dyan na sa lapag. Kakainin nila yan guys. Yan, oh. Yan. Kaya yung technique guys, para matuto ng kumain yung mga sisiw. Lagyan na natin ng tama lang. Tapos maya maya guys, kapag nakakain na lahat, bigyan natin ng tubig. Yan. So ganyan lang guys. Ganyan lang turuan yung mga sisiw. Ganyan lang kadali. Yan, kumakain na sila guys. And then maya maya ulit guys, after 3 minutes magbibigay tayo ng tubig. So ayun guys, bali malapit na mag 3 minutes, oras na ng painom nila. Syempre meron tayong vitamins dito. Ito ay may content na anti-stress at multivitamins din ito guys. Yan. Ang pangalan nito guys is Vita Pro Max. Ayan. Madami itong content guys, oh. Immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, growth enhancer. Ayan guys. So kapag wala kayong vitamins guys na naka-prepare, is pwede naman po yung asukal. Ihalo nyo lang po dito sa tubig. And then painom nyo po. Yun na po yung magandang vitamin sa manok. So bale after nun guys, pwede na din kayo magpainom ng kung may available ng vitamins. So ito yung ginagamit ko kapag sa mga sisiw guys. Yan. So bale ayan, kuha lang tayo ng kalahating kutsara guys. Yan. Lagay natin dyan, tsaka ihalo lang natin. Yan. Tapos yan. So bali ayan na guys, oh. Paubos na nila yung pagkain after 3 minutes. Ayan, oh. Konti na lang. Yan. So bali sign na yan guys na nakakain na ang lahat.
So lalagyan na natin ng tubig. Yan. Bali wag natin ilalapit doon guys sa ilaw yung patubigan natin. Dahil kasi ito guys mainit ito. Kapag ito nainitan, possible niyan magiging maligamgam yung vitamins, madaling mapanis, at saka kapag medyo maligamgam kasi guys yung tubig, possible po magkakasipon yung sisiw natin. So ayan. So ilalagay natin dito guys yung 3 weeks old natin para kahit papaano kapag uminom yun doon, gagaya itong mga maliliit. So ayan, kunin natin guys. So bali ito na guys yung mga 3 weeks old natin. Kukunin natin guys. Ayan. Malaki na yan guys oh. Lagay natin dito. Liksi na guys. Ito yung pinakabaganda. Golden laced. So ayan. So ito po guys yung yung Buff Orpington ay ng Golden Lace Orpington po ito guys. Ito. At saka ito po is Buff Orpington. Yan. Tapos ayan. Dalawa, ito po guys is half breed ng Black Australarp. Ewan ko nga kung bakit may puti-puti ito guys oh. Yan. Tapos ito guys is magto 2 weeks old na lang po ito. Yan, kaya medyo maliit. Ito, buff din to guys. Buff din yan. Ito guys, buff din to. So ayan, ihahalo natin sila dito guys para isang pakain lang tayo. So ayan, lalagay natin dito guys. So bali ayan na silang lahat guys. Ayan na silang lahat. Possible dito guys, alam ko itong masyadong maliliit na napapisa natin siguradong mamamatayan guys. Pero try natin guys kung kakayanin nila. So ayan guys oh. Iinom yan guys. Sigurado ako. So bali guys, sa mga may mga nabiling sisiw na galing pa sa ibang lugar or na ibiyahe pa is ang style ano diyan guys, ang tips diyan is kailangan niyo po munang painitin yung brooding. Pag mainit na yung brooding niyo guys, tsaka niyo ilagay yung mga sisiw. After nun guys, kapag nailagay nyo ng mga sisiw, kailangan nyo silang pahingahin ng 10 minutes or mas maganda 30 minutes guys. Huwag kayong mag-alala kung gutom na sila or uhaw na sila. Okay? Pahingahin nyo muna para hindi sila mabigla sa pagkain kasi stress pa yung mga yan. So bali mas maganda talaga guys yung painom natin is vitamins na anti-stress or di kaya asukal. Ihahalo natin sa tubig syempre. Ayan. So bali niyan guys, after 30 minutes latag muna tayo ng pagkain sa karton, sa sapin nila para kapag naapakan nila o nakita nila sa lapag tutukain nila guys. And then after nyan, kapag nakakain na lahat, lagay tayo ng patubigan na may asukal or anti-stress na vitamins. Ayan, ganun lang guys. So bali mag-update tayo ng day 2 sa mga gustong matuto ng step by step. Syempre
tuturuan ko din kayo kung paano ako mag-vaccine ng mga sisiw. Kasi siguro by next week is magba-vaccine ako nito guys, para medyo madami din yung ano, kasi medyo sayang din kasi guys kapag magba-vaccine tayo ngayon tapos iilan lang sila, kasi good for 1,000 heads yun guys. Bale benta itong mga ito guys, and then yung mga Rhode Island dito isa kukunin ito sa Friday, itong mga buff or itong mga Rhode Island Red. Bale kukunin na yan sa Friday kasi pinapisa lang natin yan para meron kasing order, so bali reserve yan. So ayan lang guys, update ko ulit kayo sa day 2. So ayun lang guys yung tips ko sa inyo sa day 1 ng mga sisiw. Syempre meron kasunod yan. Next vlog day 2, syempre mag-update tayo step by step para sa mga gusto din ng mag-alaga at gustong matuto syempre sa pag-aalaga ng sisiw ng mga Rhode Island Red. At abangan nyo rin guys, iba-vlog natin yung pagdi-deliver natin sa Biyernes ng sisiw ng Rhode Island Red, at kung magkano yung bintahan at yung kinita natin sa pag-aalaga ng sisiw. Ayan. So maraming salamat guys sa suporta. Happy farming sa ating lahat at God bless.